Bagong lahat, luma muna. Ng 2020, ang number 1 high school player nun si Jalen Green. Filipino-American mula sa mother side niya. Hindi siya naglaro nun sa college at naging part ng NBA G League kasama nun si Kai Sotto na umalis naman. Ang kasabayan pa ni Green sa batch niya si Evan Mobley, Jonathan Kuminga, Cade Cunningham, Scottie Barnes at Jalen Suggs. Mula number 1 hanggang number 6 rank ng ESPN ng 2020, may maganda at steady career ngayon so far sa NBA. Sa 2024 class naman, papasok ng college, mag-uumpisa na rin yung pag-i-scout ng mga team dahil ito yung class na merong consensus number 1 at number 2 best player papasok ng next 2025 draft. So parang ang aga pa para sa next year draft. Pero si Wembanyama 2 years pa lang inabangan na yon at pinaghandaan na. Ang number 1 player papasok ng college ay si Cooper Flagg. Since 2022 pa siya inaabangan ng mga teams. Kasabayan niya pa noon si Wembanyama. Ang number 2 player naman na sunod sa kanya si Dylan Harper, ang anak ni Ron Harper Sr. at kapatid ni Ron Harper Jr. Isa siya sa mga player na sinira ni Woj yung moment dahil dati kinall out ni Ron Harper Jr. si Woj na nauna pa siyang mag-announce kung saan maglalaro si Dylan Harper. Nasira yung kanilang family moment. I-declare kasi nila maglalaro talaga siya sa Rodgers kung saan din naglaro yung kuya niya. Siya yung dating pinakamataas na rank na nakuha ng basketball program ng Rodgers. Dapat may isa pang Pilipino player doon na makakasama. Magiging ka-teammate sana ni Harper kaso naglalaro ngayon sa UAAP. Mas pinili niya ang Harper kumpara sa mga teams gaya ng Kansas, Auburn at Duke kung saan naman andun si Cooper Flagg. Nasa 6'5 or 6'6 ang height ni Harper na mayroong 6'10 wingspan. Point guard at shooting guard. Pinagkukumpara silang dalawa ni Cooper Flagg pero magkaibang posisyon. Si Cooper Flagg consider na magagamit bilang key piece ng isang small ball offense team sa NBA dahil sa build at sa style ng game niya. Si Harper naman, comparison si James Harden dahil sa build ng katawan niya, pati na rin yung style ng game. Dinidescribe kasing parang tangke at mas malapad, mas bumilis at mas lumakas. Left-handed player na 3-level scorer katulad ni Harden, nakakascore sa mid-range, 3 points at kahit papasok ng rim. Athletic din naman kasi nakakadunk. Tinatawag din siya ng mga scout at writer bilang Baby Harden. Parang ang laki niya maging baby doon. Siya din kasi yung best scorer para sa 2024 class. Parang James Harden na left-handed scorer. Dahil pa sa 6'6 or 6'5 ang height niya na merong 6'10 wingspan, mas magagamit pa siya or ma-i-develop na two-way player dahil sa defense. Yun ang sukatan sa NBA kapag mahaba yung wingspan. Yun ang magiging best defender. Siya din yung best point guard na maglalaro sa Big Ten Conference next year since D'Angelo Russell. Sa mga nakaraang taon, ang naging problema ng prospect or yung mga top prospect, dalawa lang. Common sa Kentucky at Duke. Kapag may kasama silang top prospect din, kasama ni Harper si Arius or si Ace Bailey, ang number 2 rank ng ESPN. Magkaibang position naman yon pero ganun pa rin ang senaryo, top prospect pa rin. Yung pangalawa doon, sa mga top prospect kapag nagkaroon sila ng injury or dumaan sa isang surgery. Si Harper hindi pa nagsisimula yung NCAA season, nagpa-opera na sa tuhod. 4 to 6 weeks bago gumaling. Si Davi naman doon na voluntary yung ginawa at wala namang binanggit kung anong klaseng injury ang nakuha niya. Pero sa mga mata ng mga scout ng mga teams, injury pa rin yun. Habang hindi pa nag-uumpisa yung NCAA season, nasa top 5 player next year si Harper. Hindi alam kung bababa or tataas yung ranking niya. Marami kasi mga player ang kasama sa top 10 ang bumabagsak ang ranking kapag naglaro na sa NCAA.